Network Entertainment. Yung mga negative infinity, wala actually nung ginawa ko yung page, syempre hindi mo naman hangarin na magbigay ng ganung kababang score. Parang kusa na lang siyang dumarating as you watch the movies. Yeah. Sabang parami na papanood mo, parang nalalaman mo kung anong sagad or ano pang pwedeng isagad ng scores mo. So, syempre, 1 to 5 lang magsisimula yan. Tapos hanggang sa may mapapanood ka na mas pangit sa 1, napunta ka sa 0. Oo. So, tapos hanggang sa may napanood ka na parang mas pangit pa to sa 0. So, unfair naman kung bibigyan mo siya ng 0. Oo. So, napunta pa siya sa negative 1. So, tapos manapanood ako. Yung kauna-unahang movie na na-review ko talaga na sumagad sa akin is yung Negative Infinity, which is yung The Aswang Slayers. Mga Immortal, welcome to the Underpaid Podcast. I'm your host, Stanley Chi. Ito ang podcast na pro-employee para sa mga Immortal where we talk about work-related topics in a light manner na para nagkukwentuhan lang tayo sa pantry. Kasama ko ang aking co-host na si Zar Dos Reyes. Hello, Zar. Hello. Very excited para dito sa episode na to, Special episode ito. We have a guest pero hindi namin siya pwedeng ipakita on cam. Kasi, Uy, alam mo, first time to? Oo, first time ito. Kasi anonymous siya pagka pagka nagbibigay siya ng mga content online. He's a film critic. Magaling siyang manunulat. At alam ko, isa rin siyang immortal dahil ginagawa niya itong passion niya. Yeah. Na yung hilig niya sa mga movies. 'Di ba? And tatanungin natin kung kumikita ba siya rito. Ano yung napapala niya, bakit niya ginagawa ito. Excited ako, Zar, kasi pag binabasa ko yung movie reviews niya, natatawa ako, na-entertain ako. Hindi ko kailangan panoorin yung pelikula. Pero natutuwa ako sa pagsusulat niya. Actually, ang guest natin ngayon, Stanley approved. As in, Stanley approved talaga. Finalo up mo pa to Oo, ako nag-contact sa kanya. Oo. Excited siya. Sobrang excited. Thank you kila James Su, Tito James Su, and Red Ian Door. sa Red Door Podcast kasi sila yung naging tulay para ma-invite natin siya. Papakilala ko na po, mga kaibigan, si Goldwyn Reviews. Hello, salamat sa napakagandang intro. Oo naman. Ayan. Super excited Okay. kami. Salamat sa invitation. Goldwyn, kwento mo naman sa amin, paano ba sinimulan itong pagre-review ng pelikula? Unang-una mahilig talaga akong manood sa mga pelikula. Nagsimula siya sa mga teleserye ng mga Marina, Sa Dulo ng Walang Hanggan. Lumaki akong Claudine Barreto Talaga? Yes, siya yung napapanood siya yung favorite mo? O That time. natutsempohan lang Nung nung mga time na yun? panahon. Yun yung Nung mga... panahon na lumalaki ako, tapos nandiyan yung TV sa tapat mo, Oo. teleserye niya yung marami siyang teleserye that time So, inaabangan yun. So hanggang sa pagka yung may nangyari, may binugbog sila sa airport, gusto mo rin yung nangyari na yun? Oo, inaabangan talaga. Ay, nabangan mo rin yun. Pag may namiss akong episode, magpapakwento ako sa kapatid ko. Oo. Yun yung kinalakihan kong mundo, Oo. teleserye. Tapos, mga elementary yun to high school. Tapos, nung nagkaroon ng konting ipon or pera or kaya nang lumabas-labas sa mall para manood ng sine, doon ako nanonood ng sine. Yan, pinapanood ko mga pelikulang Pilipino, tapos meron din mga Hollywood. Usually yung mga sikat, mga mainstream ang napapanood ko dati. Oo. Para sa iyo, dahil idol mo si Claudine, meron ka bang palabas niya na hindi nagustuhan? Ang mga mga latest years, kasi hindi na siya ganun Hindi na active, no? Masyado or hindi na... Yung mga projects na pupunta sa kanya, it doesn't really showcase her truest potential versus nung nagsisimula pa lang siya. So, this past 5 years, wala naman masyadong for Claudine. Pero nung nagsisimula siya, di ba, yung mga movies niya, magaganda talaga, mga Dubai, Kailangan Kita, ngayon. Even that Milan, series. di ba? Milan. Milan. Magaganda yung lahat sunod-sunod Tapos sa yung kanya. kasama niya si Aga. Ayun nga, Dubai ata yun. Jan Oo. Lloyd. Dubai ba yun? Hindi, yung marunong nasa ka pa dun Bicol. sa... Hindi, marunong ka pa sa hindi, family nasa Claudine eh. Bicol May Kailangan sila. Kita. Ayun, di ba? alam mo lang. Oo. Ikaw, akala mo hindi ako Lala. nanonood ng ganyan. So fan ka rin ni Claudine?
Hindi, madalas lang ako manood. Dati. Kasi di ba yan lang naman Oo, gagawin kasi mo. sikat siya. Tsaka sikat siya na sunod-sunod mga So, teleserye naiintindihan niya. ko siya na yun lang napapanood mo. Yung prime time, di ba? Yung personal life ba niya, sinusubaybayan mo rin? Hindi. Ay, pero ngayon, lately, dahil may Instagram or Oo. social media, Oo. kusa na siyang lumalabas sa feed mo, nalalaman mo kung anong nangyayari sa kanya lately. Nawala daw yung mga anak niya, di ba? Oo. Pero that's a different issue altogether. Going back dun sa Oo. paano ako well, syempre pag nanonood ka ng pelikula, mahilig kang manood ng sine mag-isa eh. Or kapag kahit may kasama, there's this, yung after mo manood ng sine, kailangan mo may makakwentuhan or ilalabas mo Oo. yung mga sama ng loob or yung mga thoughts mo. Parang nagdidiskusyon kayo Oo, dun sa usually hindi ko pelikula. yung nagagawa. Oo. So magpo-post lang ako sa FB ng mga thoughts ko. Doon ko siya nabubuhos. Dati sa personal na FB ko siya nilalabas. Hanggang sa dumami yung personal timeline ko na puro ganun lang. One day, 2019, gusto ko siyang ilipat sa isang separate na FB page para mas malinis or organized. So doon nagsimula yung FB page na Goldwyn Reviews. Bakit Goldwyn ang naisip mong pangalan? Well, una-una, that's my name. So, Goldwyn. Tapos, reviews. So, very straightforward. Nagsimula siya actually as Tagalog movie reviews. Yung pangalan ng page. Tapos, hindi ko naman in-expect na na merong mga artista na mag-repost, ganyan. Tapos, during that time, yun yung first few months ng page. Tapos merong mga nagla-like ganyan. Tapos naisip ko parang walang recall kapag Tagalog movie reviews lang. So pinilitan ko ng Goldwyn Reviews. And natutuwa naman ako sa pangalan ko. Tapos maganda naman siya, may recall. So Goldwyn Reviews talaga. Ano yung yung unang ni-review mo na talagang nag-trend? Yung marami nag-share, marami nag-like, dumami followers mo? Alam mo, pag MMFF, malakas siya eh. Oo. So, nung unang MMFF ko, may mga nag-share na nun. Yung Miracle ni Aga Mulak. Yung Cell Miracle, ganyan. That was during the pandemic. Oo. Nung pandemic kasi, well, sakto rin, nung 2019 ako nag-start, tapos 2020, nagkaroon ng pandemic. During that time, lumaylay talaga yung movie industry. At syempre yung content creation when it comes to movie reviews, halos wala din. But I stayed. I remained consistent in sharing posts and opinions, reviews about movies, particularly sa mga Filipino movies. So parang during that time, parang ako lang yung consistent na nag-share. But hindi natigil yung paggawa ng movies ng Filipino. So 2020 may MMFF pa rin, 2021 may MMFF pa rin. At siguro doon, since limited lang yung choices nila sa pagtingin ng mga reviews, so feeling ko doon nakilala. At saka nakalaking tulong din ng Viva Max. Yes, kasi hindi ko alam, siguro tabu subject siya na sex, ganyan. Tapos merong reviewer na lantarang nagre-review, tapos sinasabi yung mga parts, yung mga sex positions, ganyan. So, yun, Viva Max siguro, isa rin sa mga turning point ng Goldwyn Reviews. Okay. Nakakatawa kasi yung mga review niya sa Viva Max. So, pinapanood mo talaga yung from start to finish, ganon. Oo. Siyempre, pinapanood ko siya talaga, kahit paulit-ulit, tapos magugulat ka, wala pang nangyayari, tas may sex na agad na mangyari. So, bakit pa ulit-ulit mong pinapanood? noong unang-una kasi wala akong choice kasi yun ang platform na naglalabas ng movies during pandemic. Oo. So, since ito nga yung content ko, reviews, tapos Viva Max, yung every week may bagong pelikula. Pandemic yun. So, wala akong Talaga? every Friday, Yes. maglalabas May sila. schedule. Meron. Yes, Oo. Tas may, Talagang alam mo, Stanley, no? Siya nag-review talaga siya. Kaya nga ako Ikaw nag-review ka rin? Kaya nga ako na-entice mag-Viva Max kasi ang nire-review niya, natatawa ako eh. So si Golden pa sinisi mo. Hindi. Kasi
Meron siyang... Ikaw pala may Ito, kasalanan. hindi ko makakalimutan. Sige. Game. Meron siyang nireview na pelikula sa Viva Max. Nilalait niya yung sex position. Dinaan daw sa lighting effects yung sex scenes para daw matakpan yung mga private parts ng tao. Tawang-tawa ako. Paano magiging lighting effects? Tapos, dinownload ko, nakita ko. Ganun nga. Ganun Yung nga, ilaw, tama. kulay blue, kulay nakakatawa. Oo. Tapos pati yung cinematography, yung writing, yung pag-direct, nire-review niya. Dati, you always review Viva Max movies, but ngayon hindi na? Oo. Oh. Nakakasawa kasi. Kasi nga, nung pandemic days, siya lang ang meron. Oo. So, i-reviewin mo siya. Tapos, nung mga first salvo niya, okay, parang masayang pagtawanan, masayang isulat, very fresh. Tapos marami ding mga engagement, maraming magko-comment, maraming makakabasa. So, patuloy ka lang. Tapos ngayon, kasi ang daming variety of choices na. Parang lahat meron. Maliban sa Viva Max, marami na rin Filipino movies sa sinihan. Marami na yung platforms, Netflix, I Want, tapos Prime Video. Ang dami ng kalaban ng Viva Max ngayon na pelikulang Pilipino. So, una-una, nagsasawa na ako kasi ang hirap magsulat kapag parehas lang yung content. Tama. Parang maubusan ka ng sasabihin mo. Tapos, yun, maraming kalaban. Okay. Tama. May question ako. Meron ka ba ma-recommend na Viva Max movie? Meron. Kaya Yung nga, best or kunwari top 3? Magbigay ka ng top 5. Ganyan. meron. Actually, kaya matagal ko na siyang gustong sukuan, pero talagang nasukuan ko na siya ngayon. Pero dahil nga dati, nagkikling pa ako doon sa Viva Max kasi may mga underrated gems doon. Okay. Hidden gems ka makikita Yeah. na talagang, okay, this is what you call, Art, ganon? yung art na sex talaga. Yung Relyebo, yung number 1 para sa akin. Relyebo. Crisanto Aquino. Sino ang bida ron? Si Sean de Guzman at saka si Christine Bermas. So doon talaga masasabi mong hindi sila porn actors. Doon Okay. artista sila. So parang inalagaan sila at pinakita yung acting skills nila, may storya. Ano yung kwento ng Relyebo? Security guard, Oo. may karelyebo siya. Okay. Tapos merong bagong security guard siya sa isang dorm or condo. Tapos may bagong tenant, tapos naakit yung guard doon. Tapos imbis na magkarelyebo, parang etong si Sean Guzman, gusto niya yung tuloy-tuloy yung shift, tapos kasi para makita yung girl na yon. So pangangaliwa. Tapos hanggang na-discover ni Christine Bermas. Ito yung mga masasali mo sa mga film festivals, ganon level. Pwede. Hindi ko alam kung Yung Viva Max ba, meron silang mga cookie cutter na formula pagdating sa paggawa ng pelikula? Kasi yung mga local producers minsan, maglagay ka ng ganyan kasi yan yung mabenta. yung mga scissors. Yung dalawang babae, usually, madalas na lang ginagawa na nagtatalik. Tapos, yun. Kahit hindi related sa story, magugulat ka na lang, maghalikan yung dalawang babae. Kasi, siguro malakas yun. Nagulat ka ba nung nakikita mo yun? Paano hindi Nagugulat ka ba? related sa story? Yung bigla na lang... Oo. Like magugulat ka, magkaklase na dalawang babae, tapos wala naman silang kahit anong pagnanasa. Tapos after ilang scenes, maghalikan sila. Gagawa sila ng paraan para magkalikan ng dalawa. Parang alam mo yung magtitinginan lang o ganun? Or parang may alam ka. Natatawa ako sa yung totoo naman Ne, so sige, magbigay Totoo, ka ng minsan example. ginagawa nila ng ganyan. Para maintindihan ng mga tao, ano yung bigla na lang naghahalikan. Walang connection sa storya. Wala silang gusto sa isa't isa. Kunwari itong ngayon nangyari. Oo. Maghalikan kaming dalawa. Kunwari dalawa. Akala ko Ganon. babae. Akala ko Pero, babae. Kunwari dalawa kaming babae. Oh, yan. Sige.
O mag-usap Oo. tayo, tapos tatanggalin ko to, maghalikan na kami. Yun na Ayan. yun. May ganun Okay, mangyayari. okay. Ganun, oo. Okay, gets. Ay talaga magugulat ka pag ganun nangyari. Tapos Sabi niya, may another layer pa, sasama ka. Oo. Magiging threesome siya with another kasi boy. parang, okay, Oo, parang oo. ginagawa nila yun. Uy, mukhang okay sumali. Ganito yung halimbawa ganito Okay. senaryo. Nahuli mong may kasex yung boyfriend mo. Oh. Tapos, imbis na magalit ka, sasali ka. Oo, may mga ganun. Ah, Tapos meron pa, kukulayan niya. May pinturang mangyayari. oo. Oo. May mga art okay. pa kunwaring mangyayari doon. Maglalagay silang ganun. Sige, ano yung mga comment mo sa mga Tagalog movies na may mga song and dance number? Gusto mo ba yung mga ganon? Ito ba yung mga nagfi-freeze gano'n? May Ay, yung mga freeze frame. may outing sa beach, mga ganon, tapos magsasayawan, ganon. Gagano-ganon. Nakakamiss nga yung mga ganun no? Kung talagang maganda yung pagkakagawa. Meron kasi akong napanood na Tricycle Driver, kasanggaan mo yung title. Oo. Okay, so title pa lang, alam mo na kung gaano kapangit yung pelikula. At may mga ganun silang dance number. Oo. Tapos Are we still talking about Viva Max? Hindi na to Ay, Viva iba Max, na, iba na Iba to. na, okay. Akala ko parang may Viva Mm. Max ba gano'n? So, pinalabas to sa sinihan. Oo. So, magugulat ka rin minsan yung mga pinapalabas sa sinihan. Akala mo talagang pang sine siya. Deserve siyang mapanood ng Yeah, mga yeah. audience. Pero hindi. May mga nakakalusot na ganyang kapangit talaga. Na, yun nga, nandoon si Mike Nakuha, si Pekto. Oo. Si Vina Brenica, yung kapatid ni Aljur, nandoon din. Tapos may mga kilala namang cast. Pero yun, hindi maganda yung grading. Tapos sasayaw sila, nasa likod yung tricycle. Yung tricycle mayroong ikalawang palapag. Tapos hindi siya maganda. So, Na-imagine ko eh. Meron ka mga reviews na sabi mo parang high school project. yun yung isa Yun. sa Ayan. ang official rating nun is square root of negative infinity. Seryoso? Oo. Kasi hindi maganda. Yung mga negative infinity. Wala actually nung ginawa ko yung page. Syempre hindi mo naman hangarin na magbigay ng ganung kababang score. Parang kusa na lang siyang dumarating Oo. as you watch the movies. Yeah. Sabang parami na papanood mo. Parang nalalaman mo kung anong sagad or ano pang pwedeng isagad ng scores mo. So, syempre, 1 to 5 lang magsisimula yan. Tapos, hanggang sa may mapapanood ka na mas pangit sa 1, napunta ka sa 0. Oo. So, tapos, hanggang sa may napanood ka na, parang, mas pangit pa to sa 0. So, unfair naman kung bibigyan mo siya ng 0. Oo. So, napunta pa siya sa negative 1. So, tapos, manapanood ako. Yung kauna-unahang movie na na-review ko talaga na sumagad sa akin is yung Negative Infinity, which is yung The Aswang Slayers. Yung mga bata sila. Hindi. Aswang Slayers. Literal na Aswang Slayers, si Mel Soriano ang bida. Charmaine Arnaiz. Tapos may mga bata na parang kamag-anak ng producer, parang ganon. Ay, iba pa yan. Oo. Ang aking mga anak. Hindi ko maalala. Basta marami na Yung silang Aswang ganun. Slayers, parang nag-promote pa sa radio show namin yun eh. Oh! Nag-promote sila bago, eh. Parang bago lang. Nung 2023. Ayun, yung mga Diba? ganun kasag. Tapos parang yung The producer Aswang niya, Slayers. Letter D. parang yung producer nila walang magawa sa pera, nag-produce lang, tapos meron silang papakilalang bata, siguro ganun anak ba ng yun? producer, Oo. di ba? Parang ganun yun eh. Hindi No? ko Grabe kasi alam naman to. bakit talaga may mga napoproduce na ganun. Although, na-meet ko yung producer niya na nakapag-interact siya. Tapos, Kumusta? mabait naman. Pero yung parang tiwala siya na okay yung pelikula nila eh. May ganun silang thinking. Grabe, pag ano ko pa lang, pag-check pati ko pa nga. lang, ang una kong nakita, Reddit, the movie, The Aswang Slayers unlocked a new negative infinity rating. Siya kagad. Do you get lumabas, haters pagka nagre-review ka ng mga pelikula? Ang dami. Ano mga sinasabi nila sa'yo? Unang-una, usual na yung term na bayaran. Tapos, bias. Yan. Ano ba? Hindi naintindihan yung pelikula. Bobo, tanga ngayon. Actually, yung mga bobo, tanga, medyo ano na yun sa akin eh. Mas okay na yun sa akin. Ang hindi ko gusto yung bayaran. Yan. Yung mga... Kasi hindi naman. Oo, kasi
Hindi naman totoo. Hindi totoo. Oo. Talagang pinapangalagaan ko na hindi ako madadala talaga sa pera. Kasi you go to the movie house, babayad ka ng ticket, may karapatan ka mag-criticize. Di ba? But on certain instances kasi na invite ako sa Oo. mga premiere. Mm-mm. Tapos, nung mga first few years ko, yan, sige, punta-punta sa mga premiere. Pero, minsan may mga honorarium na magbibigay. Mag-aabot ng honorarium, thank you sa pagpunta, ganyan. Tapos, nung una kong tanggap nun, talagang sabi ko na, walang kinalaman to sa magiging review ko, ganyan. So, I made it clear. Tapos hanggang sa, usually, meron na talagang ibibigay ngayon. Pero sa press con, usually may ganun eh. Kasi, syempre, kailangan mo i-post yung nangyari sa press. Yung interviews. So, yun na yung bayad mo. Bibigyan ka ng honorarium. In exchange, you'll post something about the event. So, that's understandable. Pero pag, in terms of movie reviews, doon ako nagdodraw ng line na it is mine alone, na ako yung may karapatang magsabi. Hi, my name is RJ Ledesma. I wear many hats. I wish I had just as many heads. I'm a serial entrepreneur and I'm also an entrepreneur mentor. I'd like to invite all of you to please listen to the RJ Ledesma podcast. On my podcast, I listen to inspiring business leaders and entrepreneurs to learn more about how they think about doing business, what are their success secrets, and how we can replicate them, and more importantly, what business opportunities do they see emerging in the near future for us entrepreneurs. Listen to the RJ Ledesma podcast. Speaking Tama of naman. speaking of honorarium tsaka yung mga bayad, magkano ba honorarium binibigay? I'll give a range. Siguro mga 2 to 4. Okay. Honorarium yun. Thanks for coming. Yung parang press con, magkano? Ay, lahat na yun. Ganun na rin. Lahat na ganun. yun? Hindi. I mean, usually ganun. Kahit press con, premiere. Okay, usually okay. ganun nag-range. How about if biniyaran ng producer yung isang movie critic or reporter, i-review mo yung pelikula namin, ibabalita mo, eto na yung envelope mo, ganyan. Hindi ko alam yun. Hindi. Sa mga kwento-kwento, wala ka nababalitaan na ganun. Hindi ko alam. Oo. Kung paano yun. How about if yung mga artista, do they interact with you? Do they send you gifts? Or parang, uy, thank you sa pag-review, ganyan. Wala naman. Ganong sending ng gifts. Pag mga press con lang usually, tapos parang hindi mo maiwasan magpakilala kasi kailangan. Tapos magugulat sila. Tapos yun. Nice naman sila. Actually, pag nalaman nila kung sino ka, nice naman yung mga artista sa Kasi kanila. exposure rin yun eh. Oo. I mean, kahit negative, like at least, well, may nanood talaga ng movie mo. At least may dalawa na tayong kilalang may ayaw kay Goldwyn na talagang sa public pinupost nila, di ba? Binanggit natin kanina. Oo. Pwede ba natin Huwag na natin okay. banggitin, no? They post publicly, they don't message you. PM na ganyan, hindi. Oo. Hindi. Pero pag, public lang. Pero pag nagkikita sa person, medyo din, maangas din ang Parang, kilala ka nila. In person, nakikita ka nila. Actually, parang nakikilala na rin kasi nga madalas mag-attend ng premiere. Alam na kung anong itsura. Tinuturo na, ayun, si itsura ni ganito. May ganon. Oo. Pero bihira lang yung mga ganong klaseng tao. Usually, kahit na negative yung scores mo sa kanila, Oo. sila professional makipag-deal sa'yo. Yeah. Oo. Meron nga mag-agree patago eh. So, like, kasagsagan ng Viva Max, syempre madalas negative. Tapos mag-PPM yan. Yung artista. Oo, and the director. Wag kang maingay, mag-agree ako sa'yo. Pero, baka mawalan ako ng trabaho pag sinabi ko. Yeah. Bakit? Si director ba inuutusan ng producer, ganito gawin mo? O ano? Ba't sila nag-agree sa'yo? Ano bang... Hindi, usually kasi mga artista at director yung nag-PPM ng mga ganon. Oo. Tapos it's the producer's call eh. Kasi tulad nga ng sabi mo kanina, may mga eksena kailangan ilagay para kumita yung isang
movie or panoorin like yung Viva Max, syempre understandable kailangan maglagay ng certain amount of sex scenes to para panoorin ng mga tao. So, yung mga ganun, hindi nila hawak. Lalo na yung director. Like, a director can only do so much sa isang Viva Max film. So, parang may bibigay sila ng excuse na ganito kasi ang ganyan. Na hindi namin hawak to. So, pero agree nga ako sa'yo. Pero syempre ganun talaga sa Viva Max. Kailangan nating kumita ng pera. Pandemic ngayon. Sana maintindihan mo. Tama. But I agree with you. Ganyan, di ba? Sino ang artista para sa'yo na hindi marunong umarte? Yung para sa'yo lang Yung opinion mo. Pwede mo ibulong sa akin kung ano. Well, O isulat mo na lang. Magre-react ako. isulat ko na lang. Magre-react ako dun sa ano. Paano Bigay ka ka ng kaya? 5. Sige, gusto kong... Kasi meron Isa muna. meron siya sinabing hindi marunong umarte si Blank. Natawa ako Viva Max talaga? movie ito Natawa ako. Meron bang hindi Viva Max Hindi ko movie? maalala yun. Oo. Ang isusulat ko ngayon hindi Viva Max Okay lang. Okay Pero lang. nakalimutan ko na yun. Baka pwede mo ipaalala ko Papaalala ko sa iyo. Ito kasi, well, may disclaimer no? Oo. Ito kasi naabutan ko siya na nagustuhan ko siya. Naging fan nga ako nito. Tapos natutuwa ako sa kanya. So, alam ko naman na marunong siya umarte. Oo. Pero latest projects niya, hindi na ako nagagalingan sa kanya. Parang naging nasanay na siya. Hindi ko alam. Baka Pero naging complacent, di na nag-workshop. parang Yeah, ganun yung yeah, dating yeah. sa akin. So, ito yung... Nawalan na ng motivation. Hindi kasi sa dami ng retoke, baka hindi na niya ma-express yung mukha niya. Parang hindi Hindi sa akin naman. galing yun. Oo, baka sa dami ng inayos. Parang masyado yata siyang parang hindi na siya ganun ka, parang committed. Oh, ganun Parang yung dating ganun ko. eh. Dahil nga, Kasi- parang mataas na yung status niya. Alam na Oo. niya may mga project siya. So, At hindi saka- niya masyadong ginagaling. Sino yung para sa yung artista na ba't ba binibigyan ng project to, di mo marunong umarte? Talagang walang kahit anong piga, wala. May nasa isip ka? Merong mga Ako artista ganun, di ba? yung nag-PBB. Ala, Hindi, sinabi rin naman nila dun sa Sino? i-blur niya. Hindi ko maalala kung sino. O basta, yung nag-PBB. Meron ka bang artista na, ito na naman, di naman marunong umarte, di ba nag-workshop to? O kahit anong workshop siguro dito, walang mailabas. Baka maalala ko pag sinabi mo. Pero ang fresh sa utak ko kasi ngayon is yung, may naalala ko ulit ngayon habang sinasabi mo yan. Hindi ko alam kung marunong ba siya umarte or dahil baguhan pa lang or what. Pero yung, nasa kasi siya, Ayan, pagpasensya nyo na po yung dead air, medyo mahaba yung pangalan. nasa palabas siya, isa sa mga palabas Yung niya. Kasi- yung lalaki. Hindi, Ay, kasi yung lalaki, ganito Oo. yan Puro pakit kasi ginagawa niyan. Tingin ko pakit lang ng pakit yan. Ganon. Hindi Pero- ba yung itsura niya, parang hindi naman siya parang pang leading man? Kasi he looks, para siyang Mukha pang-hosting. siyang Pang-hosting mukhang bata siya pa pero nung napanood ko kasi siya, sabi ko, sayang naman. Kasi yung isa niyang kasama, Oo. may potential magaling So sabi ko, sayang naman tong na. Tingin ko pang-hosting kasi yun. Parang yung face niya, pang pa-cute ganon. Yung puro ayaw niya magmukha siyang pangit sa pelikula. Baka ganun. Or pang teenage movies, Ganun ganon. kasi pag may itsura ka, iniingatan mo, ayaw mo mukha kang pangit sa Yung ba yung nafe-feel camera. mo? Parang Yun ganun. ba yung nafe-feel mo, Hindi, Stanley? pag comedian ka, wala kang pakialam. Okay. Diba? Nandito kami para magpatawa. Wala naman kaming Oo. paki sa pagpapakyut, diba? So, yun. Pero oo nga. Agree. Panood niyo na ba siya? Agree. Oo. Oo. Yun. Sa experience mo, magkano yung pinakamalaking in-offer para palitan yung review mo? Hindi ko sasabihin kung magkano, pero Hindi, isulat mo na lang. Magre-react lang kami. sige na. Yan. Kasi nangyari, nagbigay ka negative infinity, ganyan. To the square root of Hindi something, ito- something, ganun. Hindi, well, malaki yung binigay niya, pero hindi for
Okay, kwento ko muna. Mm. So, in-invite ako, may bagong pelikula si Derek. Oo. Si Derek ang nag-invite sa akin. Mm. So, pagpunta, bago mag-premiere, usap-usap kami. First time namin magkita, sabi niya, natutuwa ako sa mga reviews mo. Ganyan. Sana magustuhan mo yung pelikula ko. Atong pasasalamat, ganyan, sa pagpunta mo. Bigay niya ganyan. Tapos sabi ko, walang kinalaman to sa magiging review, Kahit anong kinalabasan Oo. nito, ganyan. Eto na to. Tapos, nagbigay siya ng ganitong amount. Yan yung parang, yung binigay sa'yo na, No, sinabi bihira mo. akong makakuha ng Oo. ganyan. Mm. Kaya sabi ko, walang maging to sa review, tapos, after ng kung napanood, hindi ko nagustuhan. Oo. Sinabi ko sa kanya, hindi ko nagustuhan. Ito yung score na ibibigay ko sa'yo, heads up lang. Ano yung score na Hindi binigay ko mo? na ibibigay kasi Negative. negative siya napunta. Oo. So, ito score ko, ganyan. Hindi mo pwedeng palitan yung score. Ganyan. Ito yung sasabihin ko, ganyan. Tapos, mga ilang back and forth kami palitan. Baka pwede mong gawing 0 na lang. At least nakipag-negotiate. Oo. May negotiation na nagaganap. Oo. Na parang one of the many first sa kanya ko lang na-experience. Tapos, balikan talaga siya. Tapos, Oo. hindi, ganyan. Tapos, hanggang sa ang dami nang nangyari, ibalik mo na lang yan. May marami pang pwedeng pagbigyan niyang pera na yan. Binalik ko. Oo. Oo. Tumigil na siya. Binalik ko. Tapos, syempre, pinost ko pa rin yung review. Siyempre, di ba? Kasi, maliban sa hindi ko pwedeng palitan, syempre, ko na rin yung paninindigan Oo. sa sarili. Pag pinanood mo yung pelikula, hindi mo kayang ipagtanggol. Oo. Parang kahit sa angulo mo siya tingnan. Malaking budget ba yung ano? Hindi ko alam. The fact na nakakuha ako ng ganon. Hindi, malay mo yung budget na punta sa ano, pagbigay sa Hindi siya honorarium. pag pinanood mo, hindi siya mukhang highly budgeted. Grabe, no? Okay. May ganun pala Na-inspire sa nga ako movies. gumawa ng na-inspire ako gumawa ng napakapangit na pelikula. Papalait ko lang. Lagyan mo na, gawin mong square root, negative. Babaan mo pa kung pwede. Ganun. Kasi magugulat ka yung Oo. pag mag-score ako ng ganyan, ibang mag-comment, mas gusto nilang panoorin. Oo. So, parang hahanapin nila, papanoorin nila. Sa bagay, Oo. May no? ganong gustong mas paste ng mga odd. Nakakatawa yung example na lang yung parang fate healer si Aljur. Yan. Tawang-tawa talaga ako ron. Napanood mo Tawang-tawa ba? ako. Napanood mo ba? Hindi ako magbabayad ng ticket. Binasa ko na lang yung review niya. Natatawa Sa na kamay ako ng Diyos. Oo. Poster pa lang nun, Nakakatawa na eh. Oo. Oo. Ang role niya, fate healer. Ang labo naman kasi. Ayan, no? Oo. Ayan. Ang pangit. Yung special effects parang high school daw gumawa. Oo. Hindi mo alam kung bakit may mga ganong pelikula Oo. talaga. Oo. Kaya nasasagad ka eh. Kapag, kaya nagkakaroon ng negative infinity na score eh. Kasi Oo. magugulat ka na, meron pa palang Talagang papangit yung mga... mag-aaksaya kayo ng pera para lang Hindi mo ma-fund alam yung actually movie. kung anong purpose ng producer. Bakit Oo. may mga ganun eh. Tapos may mga magko-comment. Well, eto hindi ko alam pero based sa mga magko-comment, may mga pahaging sila na baka kailangan nilang paikutin ng yung pera or what. May mga ganun silang Yung mga insinuation. ganong sila. Pero hindi ako sigurado don't Oo. quote me on that. Oo. Si Goldwyn, may day job. Hindi na natin babanggitin kung ano. Oo naman. Pero ito, hobby mo lang talaga. Passion project mo ito eh. Yes, oo. Pero kumikita ka talaga sa day job mo. Yun talaga ang main source of income. Yung Yun day yung job ko. bread and butter. Kaya meron akong pambili ng ticket. Kaya rin siguro malakas yung loob ko na humindi sa mga ganung Oo. klaseng offer kasi nga hindi naman Hindi. nakasalalay dyan yung Oo. bread and butter. So, ganun. So anong sinasabi sa'yo ng boss mo na alam niyang sikat na sikat yung page mo? Grateful nga ako kasi supportive silang lahat. Yung may mga inside joke nga sa office na itong si Goldwyn papunta na lamang siya sa kanyang full-time job. Mm-mm. Parang part-time job ko na nga Yeah, daw yeah. yung full-time job ko, Oo. ganyan. Supportive sila, tapos kapag minsan kasi nag-change ako ng shift Oo. para maka-attend ng mga ganyang events. So, naman sila, game naman sila, as long as walang meeting na masasagasaan sa work. Oo. Magugulat ka, minsan, sila pa yung nakakaalam sa nag-comment si ganyan, Oo. tapos babalita sa akin, uy, nakipag-collaborate sa'yo si
Paul Feig ng The Housemaid, ganyan. Napanood yun naman yung The Housemaid na foreign, ganun. Hindi pa Ako eh. hindi pa. Hindi pa. Oo. So, yung mga balita na silang sinasabi sa akin. So, nakakatuwa. Very supportive sila. So, pati yung mga international. foreign mga may movies foreign. Yun. Kaya din nag-let go ako ng Viva Max para to accommodate more films na outside, na foreign. Kasi, Hindi ka niya nagustuhan yung Superman eh. Oo. sakto lang, mga 3 over 5. Diba? Yung Fantastic Four, nagustuhan mo ba? Yun, hindi. Hindi mo nagustuhan. 1 over 5. Yun, maraming basher ako nakuha doon. Grabe. Ang dami Mga fans talaga. Oo. Pero yun pag may mga bashers nga, di ba? Tapos nakakatuwa kasi pag every time na may nang babash, magugulat ka sa comment section. Meron din mga supporters na mag-comment, magtatanggol ako. Yeah. So parang wow, may mga nag-aaksaya ng time talaga para mag-comment ng mga ganyan. Tapos every time na may nagbabash, meron din kasing kaakibat na magandang nangyayari. Like for example, hindi mo inaasahan ever since na nag-review ako ng foreign films. Kasi sa Instagram, diba merong opportunity para mag-collaborate. Yeah. Tapos hindi mo alam kung i-accept niya. Hindi. Siyempre, sana i-accept niya. So, pag may mga foreign films, meron akong i-collaborate na foreign artist. Yeah. Tapos, magugulat ka na lang, minsan i-accept nila. So, merong nag-accept na foreign actress. Like yung sa Free Care Friday, si Jamie Lee Curtis. Oo. Talaga? Oo. So, nag-review ako. Wow! Pili-pili, sinong invite ko? Si Lindsay, si Jamie Lee. Tapos magugulat ka, in-accept ni Jamie Lee. So, mga ganun. Nakakatuwa naman yun. Di ba nakakatuwa yung mga ganun? We're invited sa mga premiere sa ibang bansa. Hindi pa. Yung mga Sana. Netflix hindi kayo Hindi pa. invite. Oo. Netflix sa Philippines pa lang. Oo. He'll get there. Oo. Diba? Stanley. Oo nga. He'll get there. Kung meron kang mensahe sa mga producers, ano yung gusto mong sabihin sa kanila? Actually, yung mga majority naman ng mga Filipino producers naman ay game sa mga criticisms, mga opinions ng mga reviews. Natatanggap na nila. Unti-unti nila lang natatanggap na merong golden reviews is here to stay. At minsan magbibigay siya ng negative comments pero minsan magbibigay ng praise. Mensahe, hindi ko alam kung mensahe ba to. Pero kasi karamihan sa mga problema na naririnig ko kapag may Filipino movies is yung budget. Tapos, doon, yun yung pinakaugat ng problema. So, dahil kulang sa budget, kulang din yung shooting days and location, ganyan. At nako-compromise yung quality ng pelikula. So, Yeah. I don't know how to fix that actually. Ako, nanonood lang ako. At minsan nakakapanghinayang kasi nahihila pa baba pag nakikita mo hindi talaga maganda yung quality. So, although merong ibang mga director na kahit maliit lang yung budget, nagagawa nilang paraan para maging maganda yung pelikula. So, I don't know. Hindi ko alam kung anong future ng Philippine. Pero but as long as na merong mga nagdalakas na loob na mag-produce pa rin ng pelikula, that's a good Yeah, sign. Oo. Nagkaroon Tama. ng kalaban ng Viva Max. Ayaw ba i-review yun? Ang dami nila. Actually. Meron, Tapos meron pang vertical. Oo, meron silang kalaban eh. Alam na Kinikwento alam sa ni akin. Stanley. Sige, pakisabi anong Viva pangalan? Max na nga alam ko. Alam ko yung isa nung pandemic may- nagsara na. Oo. Ah. AQ Prime pa yung Oo. ngayon. Tapos, dami na nga. Hindi ko na alam kung sino yung mga kalaban nila. Kinikwento na sa akin ng mga Oo. ng ibang tao. Yung Viva Max na nga alam ko. Alam mo, na-feel ko, may enthusiasm yung voice mo. Pag Oo when nga you talk, Viva di ba Max parang, eh. uy, Viva Max, ganun. Dahil May- dyan, Hmm. naalala ko lang Viva Max. May nireview akong Viva Max noon. Tapos hindi ko nagustuhan. Tapos, pinuna ko yung acting nung isang Artista, yung Yes. babae, lalaki. Oo. lalaki. Oo. Hindi ko nagustuhan, ganyan. Tapos nag-PM siya. Hmm. Parang galit. Tapos, hiyang-hiya naman yung mga awards ko sa sa review mo, no? Sabi niya. Tapos dinak ako. Tapos dinak Dali ako. lang, ano awards niya to? May mga awards siya sa ibang kategory eh. Talaga? Basta. Ano naman, itong awards na to, mga Urian Level, FAMAS, ganun. Anong pangalan niya? I-type mo na lang. Magre-react kami.
mamaya na Grabe. lang. Sige, mamaya. Oh. Nagalit. Pero noon pa yun. Ngayon, na-unblock na ako. So, feeling ko okay na kami. Kasi okay. napanood ko siya sa ibang palabas at okay siya doon sa ibang palabas. Pero kumbaga, iba-iba naman ng maaaring sa palabas na to hindi ka okay. Sa Oo. palabas na okay Oo. ka. Ayan, Nagugulat ako sa mga ganun nung may mag-PM sa'yo. Parang don't judge an artista based on their last film. Baka naman sa next meron. Sa ano. Eto, may tanong ako. Di ba si Stanley, meron siyang movie. Gusto ko muna malaman, nakita mo ba yung cameo niya? Hindi na, sobrang bilis lang nung cameo ko. Kalimutan nakalimutan. Yung Kung Men Are From QC, Women Are From cameo siya Alabang. dun. Oo. Pero yung Men Are From QC, Oo. Pero syempre, napanood ko yun. Oo. anong score mo? Alala 2 mo? over 5. Alam mo, okay Pwede na na yun. yun, Oo, oo. kasi nakita ko yung reviews mo eh. Senior ko nga eh. So, Senior ko. Oo, naalala So, ko parang siya ako namin. masaya na ako sa 2 Oo. over 5. Masaya na ako dun. Doon sa movie ko, doon sa storyline ko, Ha? yung storyline na sinasabi ko sa'yo kanina, Ang score ko doon is mukhang negative eh, feeling ko. zero. Zero. Hindi mo Oo. nagustuhan. Alam mo, ako, parang zero nga siya. Zero Actually, din. ini-expect ko pa nga negative eh. Hindi, may budget naman yun. Eh, Hindi naman siya magaling yung kasi yung artista. Yun Oo, lang. Medyo inaangat nila yung Oo. Yung story lang, medyo... yung story, may mga plot twist doon na Oo, hindi ko oo, na- hindi. Ano uli yung kay Aljur sa ngalan ng Sa kamay ng Diyos. Ay, sa kamay ng Diyos. Papanoorin ba natin yon Stanley, sa kamay ng Diyos? Hindi. Hindi na rin siya Isaalang-alang na palabas natin. eh. Isaalang-alang na lang natin kay Goldwyn. Hindi siya palabas. Ano siya? Parang... Hindi, I mean, hindi na siya palabas ngayon. Ah. Sa sinihan siya pinalabas dati. Tapos hindi na siya Walang nagtangkang mamirata nung pelikulang yun. Kung gusto niyo mapanood yung... Sa Quiapo, meron ba mabibili? Baka nasa Hindi, YouTube. kung gusto niyo mapanood ng mga ganong klaseng pelikula, yung kasagsagan ng kapangitan, merong in-upload yung Tricycle Driver Kasanggamo, nasa YouTube siya. Talaga? Full movie Sige nga. in-upload nila. Sige nga. Oo. Ano yung Panoorin ko pinakapangit yun. na napanood mo? Yun. Yun? Tapos yung The Aswang Slayers, tapos yung kay Aljur. Yan. Top Magkaka-level sila. Top Okay, three, okay. oo. Ayan na, panoorin nyo yung tatlong yan Oo. Malay nyo, pag pinanood nyo, magkakaroon ng viewership. Ayan, Ma-inspire ka gumawa ng sarili niyong pelikula. or better scenario, baka makita ng mga tao, yung daming nanonood nito. Ang gagawin, ilalagay sa Netflix. Oo. May nagtatanong sa akin, ano raw itsura ni Goldwyn. Matangkad po siya, 6-footer. Oo, 6-footer. Ganun, matangkad, naka-rubber shoes, naka-Yeezy ata na sapatos to eh. Oo. Tapos ano siya, malaking tao, ganun. Oo. Ako. Ayun. Ayun. Ngayon, so maraming salamat, Goldwyn Uy, Reviews. thank you This was fun. Oo, please promote your social media pages. Social media pages, Goldwyn Reviews sa Facebook, sa Twitter X, sa Instagram, meron din sa YouTube. Tapos may website tayo, www.goldwynreviews.com. Yun. Yun. Ando doon yung buong review niya kasi sa Facebook ata parang may Minsan- nagre-report ng ng page mo eh, no? Oo, dalawang talaga? takedown na nga yung reviews. Oo. Pangatlong FB ko na to ngayon. Kapag mga pangit, usually sa website ko nilalabas yung full reviews, tapos yung mga pangit na sasabihin doon ko nilalagay. Tapos sa Facebook doon yung mga magaganda. Tapos read full movie review here sa website. Tapos ganun. Kasi Okay. may mga nagre-report. So, yun. Maraming salamat, Goldwyn. Thank you. Goldwyn. At Maraming talagang tuwang-tuwa kami na nag-guest ka dito Oo sa naman. Underpaid. Sana yung mga immortal may natutunan sa episode na to. Oo Please. naman, may natutunan. Ano yung 3 movies na kailangan mong panoorin? Sa kamay ng Diyos, Oo. Kasanggamo, Kasanggamong Tricycle Tricycle Driver, tsaka The Aswang Slayers. Ayun. With a Z. Yun, assignment yan Yung na. yung Aswang may Z rin ba? Wala. Yung Slayers lang. yung Slayers lang ang may say. Oo. Tapos letter D. Letter D. Da, hindi. D. Daas. D. Aswang Slayers. Oo. Ganon. So, yun. Please like and subscribe to the Underpaid Podcast sa Facebook, Instagram. Meron tayong TikTok na hindi active, pero mag-subscribe na rin kayo doon. Sa Spotify, Apple Podcast, and kung gusto nyo mapanood yung video podcast na to, go to the YouTube channel of the Pod Network Entertainment and Zar. Ayun, so Yung just ano mo, follow me on LinkedIn. It's Zara de los Reyes 1. yun. Stanley Chi on all social media platforms, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, and Suplado Motors. Ganun din sa lahat ng social media
sa lahat ng social media platforms, please subscribe sa Suplado Motors. We Yes. review cars, we drive, you decide. Yun yung tagline ng Yun, we drive, Suplado you Motors. decide. Yun. So, ayan, for Goldwyn Reviews, or for Goldwyn, Zardels Reyes, I'm your host, Stanley Chi. This is the Underpaid Podcast. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.